Sa unang episode, nagsimula ang Team Nachu sa kanilang misyon sa Northern Continent. Habang naglalakbay, nakatagpo nila ang isang dragon na nagpakilala bilang Elefsiria, ang Law Dragon at ang kliyente ng kanilang misyon. Ipinahayag ni Elefsiria na ang kanilang layunin ay i-lock up ang 5 Dragon Gods, mga nilalang na may napakalakas na kapangyarihan na maaaring magdulot ng malaking panganib sa sangkatauhan. Sa kanilang pagdating sa Magya Dragon, ang unang Wizard Guild, natuklasan nila na si Elefsiria ay isang self-taught Dragon Slayer na naging dragon dahil sa kanyang kapangyarihan. Ipinakita rin sa episode na may bagong miyembro ng Fairy Tail Guild na nagngangalang Toka, na sumali dahil sa paghanga kay Nachu. Sa pangalawang episode, pinamagatang The Sea of Dragons, nagpatuloy ang Team Nachu sa kanilang paglalakbay at nakarating sa Ermina Town. Dito, nakilala nila si Kashima, isang isda na may kakayahang mag-transform sa anyong tao. Si Kashima ang manager at receptionist ng Hotel Journey, kung saan tumuloy ang grupo. Habang nasa hotel, natuklasan ni Gray na ang buong hotel ay lumulubog sa ilalim ng tubig tuwing high tide. Ang inumin na ibinigay sa kanila ni Kashima ay nagbibigay ng kakayahang huminga sa ilalim ng tubig at nagpapahusay ng kanilang kakayahan sa paglangoy. Habang nag-enjoy ang grupo sa ilalim ng tubig, biglang naging agresibo ang mga isda nang tanungin ni Gray ang kinaroroonan ni Merkphobia, ang Water Dragon God. Dahil dito, napilitan ang grupo na umatras habang hinahabol sila ng mga tagabayan. Samantala, sa Magnolia, ipinakita ni Toka na siya ay gumagamit ng water magic, katulad ni Juvia, na nagdulot ng mutual na pagkadismaya sa kanilang dalawa. Sa Sabertooth Guild naman, ipinakilala ang bagong miyembro na si Sorano, na masayang binati ang kanyang kapatid na si Yukino. Ang pangatlong episode, Blade Armor Ash. Sa episode na ito, nagsimula ang pangunahing labanan ni Nachu at ng kanyang koponan laban sa Diabolos Guild. Ipinakita ang mga matitinding duelo ng mahika at mataas na antas ng panganib. Habang nag-imbestiga si Jelal Fernandez sa misteryosong pagkakakilanlan ni Toka, nagkaroon ng komedikong insidente ang koponan ni Gagel na nagdulot ng isang dramatikong cliffhanger. Sa bayan ng Ermina, isang baybaying bayan sa kontinente ng Giltina, natuklasan ni Nachu at ng kanyang koponan na ang mga residente ay mga matatalinong isda na kayang mag-anyong tao. Nang malaman ng mga lokal ang layunin ng koponan na selyuhan ang Water Dragon God, nagalit sila at lumaban. Sa gitna ng laban, ipinakilala ang Water Dragon God na si Merkphobia, isang asul na buhok na nilalang na may mga sungay. Inamin ni Merkphobia ang kanyang mga nagawang krimen, ngunit ipinahayag din ang kanyang hangarin na itama ang mga ito bago harapin ang koponan ni Nachu. Samantala, nagtagumpay ang Team Nachu sa kanilang laban sa Diabolos. Sa Ermina, ipinaliwanag ni Merkphobia na ninakaw ng White Wizard ang kanyang mga kapangyarihan upang ibalik ang Ermina sa dati nitong anyo. Dumating sina Skullion, Kiria, at Madmol upang nakawin ang magic ni Merkphobia. Humingi ng tulong si Jelal kay Kagura at isiniwalat na si Toka ang White Wizard, na may kapangyarihang katumbas ni Zeref. Ang mapait na desisyon. Sa episode na ito, nakipaglaban ang Team Nachu sa Water Dragon God matapos marinig ang kahilingan ni Caramel. Habang nagaganap ito, nagkaroon ng upper hand ang White Wizard sa pamamagitan ng pag-alis ng magic ng lahat ng miyembro ng Fairy Tail Guild. Si Nachu ay nagtagumpay na masunog ang armor ni Madmol, at siya at si Wendy ay muling nakasama sina Lucy, Carla, Gray, at Happy upang tulungan sa laban. Si Erza naman ay nagtagumpay na tamaan si Kiria gamit ang kanyang Flame Empress armor, ngunit sila ay biglang na-teleport sa lokasyon ni Skullion. Sa kanilang pagdating sa templo ng Water Dragon God, natuklasan nila na si Merkphobia ay nagwawala sa harbor ng Ermina. Si Caramel ay umamin na pinakialaman niya ang White Wizard upang tanggalin ang kapangyarihan ni Merkphobia, ngunit natuklasan niyang ito ay pansamantalang paghihigpit lamang. Sa huli, si Caramel ay nagmakaawa sa Team Nachu na patayin si Merkphobia upang matapos na ang kanyang paghihirap. Ang linya ng apoy. Sa episode na ito, nakaharap ng Team Nachu si Merkphobia na nasa ilalim ng impluensya ng White Wizard. Habang nagaganap ang laban, dumating ang Fire Dragon God na si Ignya upang iligtas si Nachu. Sinunog ni Ignya ang lungsod na nagdulot ng reflex ng Water God na patayin ang apoy.
Ipinahayag ni Ignia na siya ang tunay na anak ni Ignil, at hinamon si Nacho na gamitin ang kanyang sariling apoy upang iligtas ang lungsod. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, nagkaisa ang Team Nacho upang labanan si Merkphobia at protektahan ang mga tao ng Ermina. Ang lahat ay maayos na nagtatapos. Matapos ang laban kay Merkphobia, nagsimula ng mag-rebuild ang mga tao ng Ermina. Si Nacho at Happy ay nag-usap sa isang bangin, kung saan sinabi ni Nacho na hindi niya maalala ang nangyari matapos niyang kainin ang apoy ni Ignia. Sinabi ni Happy na nagsalita siya ng mga kakaibang bagay, ngunit pati na rin ng mga bagay na karaniwan niyang sinasabi. Pinagalitan siya ni Lucy, sinasabing kung hindi niya makokontrol ang sarili, maaaring mangyari ulit iyon sa susunod na kainin niya ang apoy. Samantala, sinabi ni Merkphobia na nais niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang mga tao ng Ermina. Ipinaliwanag ni Caramel na ang mga tao ng Ermina ay naging mga isda upang mabuhay sa ilalim ng tubig dahil hindi makontrol ni Merkphobia ang kanyang kapangyarihan. Sa huli, nagpasya ang Team Nacho na magtungo sa Drasil upang imbestigahan ang Wood Dragon God na si Aldoron. Ang Diyos ng Kahoy na si Aldoron. Sa episode na ito, dumating ang Team Nacho sa Drasil upang hanapin ang Wood Dragon God na si Aldoron. Si Aldoron ang pinakamalaki sa mga Dragon Gods, at ang kanyang tunay na laki ay walang katulad sa lungsod at mga naninirahan dito. Habang naglalakbay sila, nakilala nila ang mga taong mukhang eksaktong katulad nila. Nakilala nila si Nako, isang aktor na kamukha ni Nacho, at ang kanyang manager na si Lucia, na kamukha naman ni Lucy. Nakilala rin nila si Gren, isang pole dancer, at si Juvina, isang topless dancer, na kamukha ni na Gray at Juvia. Habang nagaganap ito, natuklasan nila na si Juvia ay nasa ilalim ng impluensya ng White Wizard. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, nagkaisa ang Team Nacho upang labanan ang mga bagong kalaban at protektahan ang mga tao ng Drasil. Sa episode na ito, nakatakas ang Team Nacho mula sa White Wizard. Ipinaliwanag ni Juvia ang mga motibo ng White Wizard at ang dahilan kung bakit kontrolado niya ang kanilang mga kaibigan. Nalaman nila na ginagamit ng White Wizard ang kanilang mga kaibigan upang hanapin ang natitirang 4 na orbs ng Drasil sa katawan ni Aldoron. Habang nagaganap ito, sinubukan ng White Wizard na tanggalin ang magic ng Team Nacho upang mapasama sila sa kanyang plano. Dumating si Wendy at nagawang dispel ang magic. Nagkaroon ng labanan, ngunit napilitan silang umatras upang ipagpatuloy ang kanilang orihinal na plano na pigilan ang White Wizard sa pag-turn ng Aldoron sa puti gamit ang kanilang kapangyarihan. Sa episode na ito, nahuli sina Wendy at Carla ni Nebaru, isang clinging dragon slayer mula sa Diabolos Guild. Samantala, ang laban nina Erza at Jalal ay naantala nina Laxus at Kiria. Sa ibang bahagi, nakatagpo ni Nacho si Wraith, isang spirit dragon slayer mula rin sa Diabolos. Habang nagaganap ang mga laban, ipinakita ang iba't ibang kakayahan ng mga kalaban at ang kanilang mga plano laban sa Team Nacho. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, nagpatuloy ang Team Nacho sa kanilang misyon na pigilan ang White Mage at protektahan ang mga tao ng Drasil.